sa isip niya, maging. Pag-uwi pa lang niya sa bahay, iniisip na naman niya, sino kayo magbibigay sa akin bukas? Tapos bukas ulit, sino naman kayo magbibigay sa akin bukas? Araw-araw, nang mindset sa kanya, kung sino magbibigay sa kanya. Kung sino ang maaawa sa kanya. Kung sino ang magbibigay sa kanya. Ikaw sa baba. As they approached the temple, a man lame from birth was being carried in. In there, he was put beside the temple gate, the one called the Beautiful Gate. So he called, begged from the people going into the temple. O nga naman, yung mga tao na papunta sa temple, hinihinga niya araw-araw. Next, please. When he saw Peter and John about to enter, sino ang kanya nakita? Sino ang kanya nakita? Si Peter and John ang parating. Nahinangay. He asked them for some money. Verse 4, Peter and John looked at him intently, and Peter said, "Look at us." Bakit look at us? Kasi importante pagka ikaw mayroong gustong sabihin sa isang tao, kunin mo yung atensyon niya. Kunin mo yung atensyon niya. Ito kayo tumingin sa akin sa dali. Look at me. Di ba kitang-kita niyo ko? Pag kami kinakausap kay tao, tumingin kayo sa tao. Oh. Pag kayo kinakausap, tingnan niyo yung tao. Huwag kayo tumingin sa lupa. Huwag kayo tumingin sa langit. Huwag kayo tumingin sa pader. Pag kayo kinakausap, tignan ninyo, eye to eye. Ikaw sa buka ko? Eye to eye. Tignan ninyo diretso. Pag tinatanong, anong pangalan mo? Ano? Ente. Huwag ganon. Sabi mo, huwag ganon. Ulitin mo, huwag ganon. Pag tumingin ka, mga anak, tumingin kayo. Pag kayo kinakausap, diretso ang tingin. Kung sino yung taong nagsasalita, doon kayo tumingin. Amen? Hello? Ito si Pedro nagsasalita. Sabi ni Pedro, look at us. Ano daw? Look at us. Dito naman tingin. Mga kapatid, para meron kang makuha sa ngayong araw na ito, kailangan tumingin ka na nagsasalita. Huwag ka kahit saan-saan tumingin. Mamaya mo na intindihin yung cellphone mo. Nandyan lang yan. Kung may naintindihin ka sa labas, tignan mo muna ngayon kung anong makukuha mo. Pero nararamdaman ko in my spirit, may mga tao tatanggap ngayon ng mga malalaking himala. May mga tao ngayon mag-uwi ng mga malalaking himala ng Diyos. May mga tao ngayon talagang papasahan, amen, ng malaking pabor ng Diyos. Sino kaya yun? Di ba sabi ni Lord? Kahit si Lord gusto niya, kanya tumingin ka. Hebrews chapter 11 verse 2. Look unto Jesus, for He is the finisher and the author of our faith. At pag kami nagsasalita, i-focus mo yung paningin mo. Ito na. Hallelujah. Peter and John looked at him intently, and Peter said, "Look at us." Verse 5, the layman looked at them eagerly, expecting some. Sige, tumingin naman siya. Pero, nag-i-expect siya na may bibigay. Tatanungin ko, sino mo dito nag-i-expect na may bibigay sa kanya? Oh, dapat expectant ka. Kung itong beggar na ito, araw-araw ang paniniwala niya may magbibigay sa kanya, tao nga lang. Araw-araw ng buhay niya, ang paniniwala niya, bukas, meron na naman ako tatanggapin. Araw-araw. Nung tumingin ang lumbong ito, the layman looked at them eagerly and expecting some money. But Peter said, "I don't have any silver or gold for you. But," hallelujah, are you ready? Sige, nakasan natin yung basa. Ready, go. "But I'll give you what I have." At ano yung dala ni Pedro? Ready, go. "In the name of Jesus Christ of Nazareth, get up and walk." Get up and walk. Pansinin niyo, anong ginawa dito ni Pedro?
Nag-pray ba siya? Nag-pray ba siya? Sabi niya, sige, halika, pag-pray kita. Anong ginawa ni Peter? Ha? Ang ginawa ni Pedro, hindi nag-pray. Ang ginawa ni Peter, nag-declare. Nag-declare. Wala yata akong kausap. Sabihin mo nga, declare. Dapat, declare. May mga pagkakataon sa buhay natin na hindi lagi prayer. Kahit sa Bible. Sa pag-aaral mo ng Biblia, bihira mo lang makita dito sa Bible na nag-pray si Jesus. Si Jesus nag-pray gabi sa Garden of Gethsemane. Yung Matthew chapter 6, hindi po yun prayer ni Jesus. Nagturo lang si Jesus ng prayer. But most of the time, pag merong pinagagaling si Jesus na may sakit, hindi siya nag-pray. Nag-declare lang. Ano sinasabi niya? You are healed. Go in peace. You are healed. Go in peace. You are healed. Kahit si Jairus, sabi niya sa kanyang anak, go home. Go home. Pag-uwi mo, yung anak mo, magaling na. Nag-declare lang din siya, rise up and walk. Ibig lang sabihin, pagka ginamit mo yung bibig mo sa deklarasyon, may mangyayari sa buhay mo. Amen. Ako, may kausap pa talaga ako. May kausap pa talaga ako. Amen. Kailangan mo ng declaration. Whatever yung situation mo, ang katapat lang yan, declaration. Declare it. Sabi niya nga, declare it. Declare it. Ulit-ulit, mas malakas. Declare it. Declare it. Sino dito may dinideklara? Sige, ulitin natin. Sino talaga dito may dinideklara? Amen. Dito, ang ginamit ni Pedro na salita, hindi prayer, ang ginamit dito ni Peter ay declaration lang. Sabi ni Peter sa verse 6, sabay-sabay, malakas ang basa. Go, but Peter said, I don't have any silver or gold for you, but I'll give you what I have. Ibig palang sabihin, nung tanggapin mo ang Panginoong Jesus, pinil-in sa'yo ang kapangyarihan ng Panginoon. Ang kailangan mo na lang pala, mag-declare, mag-confess. Amen. Ulitin mo nga sa katabi mo, mag-declare, Mag-declare. mag-confess, Mag-confess. mag-declare, Mag-declare. Mag-confess. kasi marami hong nag-pray, hindi marunong mag-declare. Kasi po, ang declaration is a word of faith. Amen. Oh, Amen. paano ba ang prayer? Lord, maawa na po kayo. Lord, pakagusto niyo lang. Lord, sige na naman. Sana, meron pa kang sana minsan. Sana naman po. Thank you. Sana naman po. Huwag daw kayo gumamit ng sana. Ibig sabihin niyan, pagka gumamit ka na word na sana, nagdududa ka pa. Amen. At ang mga taong nagdududa, sabi ko ng James chapter 1, hindi nakaaasang tatanggap sa Diyos. Wala kang aasahan sa Panginoon. Ibig sabihin, ang faith is the substance of things not seen. Ibig lang sabihin, yung isang bagay na pinaniniwalaan mo, kahit wala pa, naniniwala ka ng tinanggap mo na. Amen. Dito, sa ginawa ni Pedro, yung word of declaration na kanyang ginawa doon sa lumpo. Amen? Sa paningin ng kanyang mata, yung kanyang nakita na sitwasyon, okay na.